Pito ang arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Culiat at Old Balara sa Quezon City. Sa Cruz Naligas naman, sumama sa Oplan Tokhang ang isang pari. Exclusive, nagpapatrol, Dolan Castro. Sumalakay ang mga pulis sa Luzon Avenue, Culiat, Quezon City. Pinasok nila ang bahay ng magka-live-in na tumanggap ng bypass money. Dito na rin sila inaresto. Na-recover ng mga pulis ang may 70,000 halaga ng shabu. Ayon sa mga pulis, kalimitang nasa kubang mga barangay ng QCPD Station 6 ang mga parokyano ng mga naresto. Nakabili yung tropa natin, yung poster buyer natin ng halagang 500 piso ng illegal na truko. Aminado naman sa krimen ang dalawa. Nagra-runner lang po ako. Sa Commonwealth Avenue, Old Balara naman, huli rin ang 5 naga-drug session. Matapos magsumbong sa mga pulis ang isang concerned citizen. Nilinaw naman ng mga pulis na ang operasyon ay bahagi ng Oplan Double Barrel. Yung upper barrel, yun yung anti-drug bypass operations na kinakandak natin. The lower barrel, yun ang ating target naman ay yung mga gumagamit na pinapasurrender natin. Sa barangay Cruz Naligas naman sa QC, binisita ng mga pulis at mga taga-barangay ang mga dati nang sumuko sa Oplan Tokhang. Ikinatuwa ng mga residente ang pagsama ng kanilang parish priest sa lugar na nagpakalma sa mga pinuntahan ng pulis. Ang simbahan ay kumbaga isa sa mga institusyon na makikita natin na talagang sumusuporta din sa programa ng gobyerno. Pero ang gusto ng simbahan ay maging maayos yung pagbabago ng mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Gusto po namin, yung mga kabataan po ay nasa eskwelahan, hindi po nasa kalye. Target ng barangay Cruz Naligas na mabisita ang may 200 pa na nasa kanilang listahan. Kontento naman si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa pagbabalik ng Oplan Tokhang sa bansa. So far, so good. There was no adverse reports na nangyari sa field. Umaasa naman si De La Rosa na magtutuloy-tuloy na ang Oplan Tokhang at maipatupad ng tama at maayos ang programa. Dolan Castro, ABS-CBN News. Marami pa pong Pinoy household service workers sa Kuwait ang nagpaparescue mula sa umano'y mapak-abuso nilang mga employer. Nababahala naman ang ilang OFW sa banta ni Pangulong Duterte na total ban sa deployment ng OFW sa lahat ng bansa sa Middle East. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Pinto. Nakalak. Dito sa harap talaga. Nawala yung susi. Ito ang video na ipinadala ng household service worker na si Lori Baladyang sa Facebook group na Pinoy OFW Pautwasan. Humihingi siya ng tulong matapos iwanan ng kanyang mga amo at ikulong sa kanilang bahay. 4 na buwan na umano siyang sinasaktan. Reklamo pa niya hindi rin ang mag-asawang Kuwaiti ang employer niya sa kontrata, kundi ang kanilang anak. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, gaya ni Lori, marami pang ibang OFW sa Kuwait na humihiling na matulungan at ma-rescue. Para sa napakalit na bansa, napakarami ng kaso, around 200 to 300 mga OFW na nangangailangan ng tulong sa ating shelters at any given time. Mabilis ang aksyon ng mga otoridad para maiwasang mauwi sa pagkamatay ng OFW ang sitwasyon. Noong 2017, 12 rin ang naitalang questionable deaths sa Kuwait na basehan ng suspensyon ng pagpapadala ng mga bagong OFW doon. One more incident about being a woman, a Filipina worker being raped there, committing suicide. I'm going to stop. I'm going to ban. Nagbanta na si Pangulong Duterte ng total ban at pagpapauwi sa lahat ng OFW sa Kuwait at maging iba pang bahagi ng Middle East kung madadagdagan pa ang mga kaso ng pang-aabuso. Bagay na tinututulan naman ng ibang OFW. Huwag na lang niya idamay yung mga skilled workers kasi okay naman kami mga skilled workers dito. Tsaka isolated case lang naman yung mga nangyayaring ganong bagay dito. Kahit saan country tayo pumunta, may nangyayaring ganon.
Para naman sa grupong migrante, dapat tignan din ng pamahalaan ang sarili nitong performance pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW. Hindi naman magiging confident itong mga employers na labagin yung karapatan ng mga migrant workers kung alam nila na may mahigpit na proteksyon. Ayon pa sa migrante, nangangamba ngayon ang mga OFW sa posibleng epekto ng mga banta ng Pangulo sa relasyon ng Pilipinas at mga bansa sa Middle East. Pero ang malinaw, kahit pa magka-total ban, magpupumilit pa rin ang mga Pinoy ng mga ibang bayan dahil sa kakulangan ng magandang trabaho sa bansa. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Ngayong gabi na ang simula ng burol para sa namayapang direktor na si Mario J. de los Reyes. Nakiramay agad ang ilang kaibigan at katrabaho ng direktor sa TV at sa pelikula. Live sa Loyola Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol MJ Felipe. MJ, nagsimula na ba ang misa para kay Direk Mario? Gretchen, mamayang alas 8 pa ang misa pero nagdatingan na ang mga nakikiramay dito. Pasado alas 5 naman ng hapon nang dumating ang mga labi ni Direk Mario J. de los Reyes. Naabutan pa namin kanina na inaayos ang loob ng chapel sa pangunguna ng designer na si Paul Cabral at ilan sa mga kaibigan ng direktor. Maagang dumating ang batikang aktres na si Luz Valdez, si Joey Marquez at Via Hoffman. Pati mga kamag-anak ni Direk Mario nagulat din sa biglaang pagkamatay niya noong Sabado dahil sa heart attack. May ilan pang kamag-anak na hinihintay mula sa Amerika bago magdesisyon ang buong pamilya kung i-cremate o hindi ang mga labi ng veteranong direktor. I was shocked. I had to look for numbers of people na He attended the Thanksgiving Mass. Tapos nag-communion din siya. Tapos he danced with everyone, especially the celebrant. And masaya siya nung time na yan. So, natutuwa rin ako kasi parang masaya siya nung namatay. Up to now, parang dream lang talaga na wala na si Tito Mario. I knew how many lives he touched throughout his whole career, ganun. So parang it's heartwarming. Gretchen, inaasahan na darating pa yung maraming artista na nakatrabaho ni Direk Mario sa telebisyon at pelikula at sa Sabado naman nakatakda ang libing sa Himlayang Pilipino. Balik sa iyo, Gretchen. Maraming salamat, MJ Felipe.